napuntahan ko lang tong final mo ha, na bill, etong ICAIC. Ano ba yung magiging kaibahan nito doon sa existing na ICI? At saka kasi di ba meron ding final sina Congresswoman Laila De Lima na magdadagdag ng contempt power. Ano yung difference nito? Honestly, yung final nila, hindi ko pa nabasang mabuti. Nabalitaan ko lang and I scanned through it at that time. Ang nagtulak sa akin na mag-file nito is, di ba 2 beses na akong naimbitahan doon sa ICI, di ba? So nakikita ko yung line of questioning nila at inobserbahan ko, kaya nga hindi ko to final kaagad. Sabi ko, obserbahan ko muna tong ICI at tignan ko kung ano yung mga kailangan nilang extra powers para mas mabilis mapanagot yung mga dapat mapanagot, no? So, number 1, ito may contempt powers din ito dahil nakita natin, 'di ba? Hindi naman pwedeng binabaliwala na lang yung imbitasyon katulad nung ginawa ni Saldico, hindi man lang siya sumasagot. So, ibig sabihin dapat pag hindi sila sumagot sa subpoena, pwede silang file ng direct or indirect contempt, 'di ba? Okay. Number 2, pwede mag-issue ng whole departure order para hindi sila makaalis ng bansa kung nandito pa sila, no? Number 3, yung sequester or attach yung pera, yung mga property, dahil nakita na nga natin, pinuslit na yung mga air assets, no? So, yun yung mga nakita natin na kailangan na powers ng ICI para sila ay makapag-function na mas may ngipin. Tapos dinagdagan lang natin ng 2 pang miyembro yung ICI. Sa tingin ko, dapat may isang miyembro from the academe at isang miyembro magmula sa reputable na NGO, no? Tapos we exempted them from any criminal and civil liability. Para hindi naman pwede yung habang nag-iimbestiga sila, ididemanda sila. Tapos, naglagay din tayo ng prohibition dito from issuance of a TRO, except of course from the Supreme Court, no? So, sa tingin ko, itong mga bagay nito ay makakatulong sa kanila para mas magkaroon ng ngipin yung kanilang investigasyon.